Maaari na po tayo magsiupo. Muli isang magandang araw sa ating lahat. Nagagala kami na makita kayo, mga estudyante, mga guro, mga kaibigan, no? Hindi lang dito sa UP, no? Kundi maging sa labas ng UP ay dinayo nyo pa, no? Ang Dilimalo upang maka-retain, no, sa ating programa ngayong hapon. Kaya, nagpapasalamat kami, no? Ng gusto, no? So ngayon, no, binwelcome po namin kayo sa isang panibagong ganap ng ICW, UP Institute of Creative Writing, at sa collaboration din kasama ang UP Departamento ng Filipino at Pantikan ng Pilipinas. Espesyal ang ating ganap ngayong araw na ito, no, dahil hindi lamang ito isang paglulunsad ng tatlong nobela, kundi ito rin ay pagtatampok sa ilang bahagi no, o sipig ng nobela na inilulunsad natin ngayong araw na ito. May mga kasama tayo na panauhin, no, magtatamhal, at syempre mga magtatalakay din no, sa ating talkback no, pagkatapos ng mga pagtatamhal. So kung ako pala si David Morales mula sa DFPP, ang inyong magiging tagapagpadaloy ngayong hapon. At upang formal na simulan natin ang programang ito ay nais kong tawagin ang tagapangulo ng UP Departamento ng Filipino at Pantikan ng Pilipinas. Walang iba kundi si Prof. Shedar Hox. Bigyan natin siya na masigabong pangalaman. Magandang araw po sa ating lahat at nais ko po magpapagingin na magbabalik ni Professor Arlo Mendoza. Although nakastabilit ko rin ang po siya ay at least yung pagpunta niya sa departamento at kolehiyo ay pagbalik din ng sa kanyang dedikasyon sa pagtutulong. Okay, the best ko rin nasabi sa ibang mga mag-aaral na swerte sila sa pagiging guro si Arlo kasi yung sipat niya sa panitikan, yung malawak niyang karanasan, yung pagdala ko pa better term book form, mode niya ay nakakatulong talaga na maging critical, yung pagtalakay sa panitikan, na pamugay ng panitikan sa ating nation. At siyempre, isa sa mga kinikilala talaga manunulat ng departamento si Professor Mendoza. At hindi katakataka na nakapaglalakhala na siya ng tatlong nobela. At pakiwari ko ay magiging tatlo po ang kanyang magiging nobela pa. So, wala namang pressure. Pero okay na. Tungkol nga dito sa kanya, bilang guro at eskola. Hindi ko na siguro papahabain. Muli, bago po mong lahat, nagpapasalamat kami sa Departamento ng Pilipino Pantikan ng Pilipinas sa Likaan Institute of Creative Writing. Nasa talagang nagulo sa gawain ito. Kasama siyempre ang ating tagapag-ugnay ng larangan ng pantikan, si Professor Renela Barbata, Professor J.D. Morales, ay mga nandito mga guro, Professor J.D. Acuña, Sir Vinci, siyempre ang kagilagilala na direktor ng UPIO daw. Siyempre si Dr. Donald, muli, sa ngalan po ng Departamento ng Pantikan ng Pilipinas ay nagpapasalamat kami sa pagdalito at pagbati kay Professor Arlo. Maraming salamat po sa Pangulong Hogson. Ngayon, upang pakinggan naman ang representative, no, pinatawan ng ICW, pakinggan po natin ang mensahe ni Assistant Professor Rex de Pumoseno. Magandang araw po sa ating lahat at maraming salamat po sa pagpunta dito sa aming episode. Episode po yung tawag namin sa bawat television ng proyekto namin. Noong una po namin na in-envision or nung inilapit po itong proyekto ito sa amin,
naisip po namin na perfect siya ay para doon sa isa pa namin proyekto, yung tinatawag namin panayam sa politikan. Ito po ay mga serye ng mga forum, lektura tungkol sa politikan. Siyempre, kasama rin dito yung mga book launch. Ang kaso po, for transparency rin po ito, limited din po yung proyekto na nagagawa namin per particular na project nito. So mabilis po namin napuno yung panayam sa politikan, pero may isa pa po kaming proyekto, yun po, nakikita po niyo yung logo dito sa kaliwa, ganap po. Yung ganap po namin ng mga series ay mga serye naman po ng pagtatanghal na itinatampo ng likhaan at sinusuportahan ng likhaan. Karaniwan po namin na feature dito ay mga play, interpretation ng literature, etc. etc. Nung una namin pinag-usapan kung paano namin gagawin ito, paano natin gagawin, first time natin gagawin na book launch, tapos sa pagtatanghal. Pero, agad na, naisip na bet po namin ay, what if, basahin mismo natin itong tatlong libro na ito. I think may ganung kalidad din talaga yung mga likha ni Sir Arlo na teacher pa rin. Magkasigidad kami. Magkasigidad kami, halos ay teacher pa rin siya. Tawag dito, yung experimentasyon na meron dito sa mga libro na to, tumatalong talaga palabas ng pahina. At mapalad po tayo ngayon, yung makakasama po natin, ang iba't ibang mga guro, mga kasamahan dito sa UP at labas sa UP na magbabasa po yung mga excerpt mismo galing sa mga libro na ito. So yun lamang po, sana po ay maging mabunga para sa inyo, para sa ating lahat. Ang hapon na ito, maraming salamat po hindi mula sa Economic Institute of Creative Writing. Maraming salamat po muli sa ating kawaksing director na si Sir Rex Nepomuceno. At salamat din sa pagpapaliwanag sa atin kung ano ba yung ganap. So, sana supportahan din natin yung iba pa mga proyekto ng ICW, hindi lamang itong ganap, at hindi lang din yung panayam sa politikan. So ngayon, nagtipon tayo ngayong araw na ito upang ilunsad ang hindi ang isa, hindi dalawa, kundi tatlong nobela na pinagaganda nating trilogiyang reaksyonaryo. At kung makapansin ninyo sa harap, ang pamagat natin ay ang iniiwan ng pagnobela, pagtatanghal at paglulunsad ng trilogiyang reaksyonaryo. Siyempre, upang malaman natin ano ba itong trilogiya na ito, ay pakinggan natin ang mismong mastermind, ang author, ang architect, lahat na, ng tatlong nobela na ito. So, bago siya magsalita, ay atin muna siyang kilalanin. So, ang ating may akda, ay walang iba, kundi si Amado Anthony G. Mendoza III. Siya ay kasalukuyang natuturo ng mga kurso sa panitikan at malikhaing pagsulat sa UP Diliman. Kasalukuyan din siyang PhD candidate sa ilalim ng Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University. Natatagpuan ang kanyang mga pananaliksik at malikhaing akda sa American Historical Review, Southeast Asian Studies, Asian Books Blog, The Dial, Unitas, World Literature Today, at Likhaan. Kabilang siya sa mga patnugot ng mga antologiyang Puliran, Best Contemporary Stories in Translation, 2021, Destination C, 2050 AD, Penguin, 2022, at Signos, A Fiction Anthology of Filipino Supernatural, Radix, 2025. Ang kanyang mga salin ng mga kwento ng manunulat na Indones na si Eka Pugniawan na tinipon sa koleksyong mga hipotok sa palikuran ng Savage Mind 2021 ay hindi lang na Best Translated Book sa ika-40 na National Book Awards. Siya rin ang may akda ng mga nobelang Aklat ng mga Naiwan, Balanggiga Press 2013 at BLSC 2025, Materyales sa Komplisidad, UP Press 2023 at Mababug Grana 2025. So atin pong bigyan ng masikapong palakpakan ang may akda si Sir Arlo Mendoza. Magandang araw sa lahat. Unang-una, nais kong magpasalamat sa lahat ng mga naging bahagi para maging posible yung okasyon ito. So, unang-una, syempre sa ICW, kay Doc Vlad Gonzales, kay Professor Rex Nepomuceno,
At syempre, kay Rona at sa kanyang buong team. Ika nga ni, ni Kevin Durant, you're the MVPs. Ah, syempre, sa department ko rin, sa DFPP, sa tagapangulo namin, si Cheddar Hoxon, tagapag-ugnay ng aming larangan, si Dr. Renel Barbasa, at syempre sa maraming kaguro at dekano ng kolehiyo, so si Dr. Jimwell Nabao para sa pagpapahintulot na magamit itong espasyo nito para makapambulabog ng kaunti. Sa mga leaders na nandito, kay Shara, Vinci, Christian, Jonas, at syempre sa mga kaibigan ko na wala dito na nagpadala ng recording kay Christine Ong Muslim at syempre kay Carol Hao. Feeling ko, ang dahilan kung bakit pumunta yung mga tao, medyo nabudol yata. Diba? Akala nila dito si Carol, Kaya lang, sorry, wala, video lang po. So, ayun, salamat din sa kanila. Syempre sa mga bahagi ng talkback kay Doc Violet, kay Nal, at sa kay Christian. Maraming salamat. Sa mga publisher ko, Balanggiga, salamat kay, particular kay Rogelio Braga. Sa UP Press, particular kay Dr. Galileo Safra. Sa DLSU, particular kay Dr. David Jonathan Bayo. At syempre, sa Grana, particular kina Ms. Andel Arguelles at Jane Arguelles. So maraming salamat dahil binigyan nila ng buhay at minsan pangalawang buhay ang aking mga likha. Siyempre, lubos din ako nagpapasalamat sa lahat ng mga dumalo dito. Alam kong yung iba ay galing pa sa malayo, yung iba siguro pinilit ng mga guro, ng mga tropa ko na pumunta dito. So, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pagpapahiram ng inyong oras. Dito na tayo sa seryoso. Sa maraming pagkakataon kasi, lalo na kung isipin natin yung mga pang-araw-araw na alalahanin, lalo na kung isasaalang-alang natin yung mga nangyayari sa Pilipinas nitong mga nakaraang buwan at nitong mga nagdaang taon. At lalo-lalo na kung iisipin natin yung mga nangyayari nitong mga nagdaang taon at dekada sa itutuwa natin yung atensyon natin sa walang pagtraserye ng global na digmaan, pandarahas, pangangambang, at madalas ay pagsisinungaling tungkol sa mga ito. Tila tama at akmang-akma ang minsang tinuran ng nasirang si Edel Garcia. Poetry is but a minor matter. Sa kasong ito, sa okasyon ito, baliwala o sekundaryo ang pagmamigwela. O sa pangkalahatan, sekundaryo o baliwala ang panitikan. Hindi ito dapat ipagkamali bilang isang lansamang panawagan na itigil na ang panitikan. Although, maraming punong masasagip, at mga napapagabag na isipan ang mahihimasmasan kung humantok ang marami sa ganitong pasya. Salit, pwede siguro natin isipin bilang paalaala na hindi dapat matapos sa ating mga akda bilang mga manunulat at tangan-tangan nating reputasyon ang ating pakikisampok sa lipunan. Sa katunayan, kung meron mang nagagawa o nailalantad ng ating mga akda, yun siguro ay ang maiboyang-yang ang mga bakas ng pribilehiyo, rekurso, at kontradiksyon natin bilang mga manunulat. Ganon ko rin tinitignan ang sarili kong trilohiya. Bagaman nagsimula ito bilang proyekto upang purgahin ang sariling angas 10 years ago, more than 10 years ago, bilang isang sipunin at ngayuning manunulat. At pagbibigay-pugay sa mga hinahangang manunulat, paglaon ay nakita ko rin ito bilang isang sutil na ehersisyo ng paglusong sa mga pilit kinukubling entanglements, komplisidad, at kumunoy sa ating larangan. Pero hindi naman bago o sui generis itong pagtatangkang ito. Marami nang nauna sa akin. Kaya ako magbanggit ng maraming pangalan, pero aksaya yun sa oras at hindi naman ako komentarista sa basketball. Yun nga, hindi naman siya bago. Pero yun nga, panahon, parang kailangan ng konting
paalala, no? Parang kailangan ng konting paugat. Or sa parlance ng potensya na, no? Nakasimula lang kasi ng NBA season. So maraming sports reference dito. Or sa parlance ng sports, particular sa basketball at MMA, kailangan ng fraud check. Madali kasi para sa maraming mga manunulat at intellectual na mag-compartmentalize, no? Madali para sa ating mga manunulat na iba to ang mga termino tulad ng nuance, no? O di kaya i-animate ad nauseam ang ideya na semi-autonomous na espasyong upang iwasang gumuhit ng linya at tumindi. Sabihin pa, maraming literary cultures or eksena pangkantikan sa daigdig, ang tila dominante pa rin, no, yung truismo o yung ideya na ang manunulat ang tanglaw o taga-bit-bit ng sulor ng kaliwanagan or enlightenment. No? Ako minsan ay humahantong pa nga sa aroganteng delusyon na ang manunulat ang mga itinakdang tagapagligtas at boses na sambayanan. Tignan niyo, natatawa na ako kung binabanggitin. Ang tawag namin ng bilang kaibigan, no, particular si Professor Tilde Acuña, sa ganitong tendensiya ay kailaw writing. No? Or, hindi kaya, panitikan with a capital T, tapos may trademark no, sa dulo. Siyempre, nakakatawa. Siyempre, parang pambumus ka lang. Pero kung pag-iisipang nalindi, maaaring magdulot ng tunnel vision, no? Ang pagtangan sa nabanggit na truismo. Kung napapakapa ka sa dilim, nakakasilaw din naman ang liwanag. Diba? Sa makatuwid, parehas lang maaaring magdulot ng pagkagulat. Ang trilohiyang reaksyonaryo sa ganoong pagsipat, higit sa paglalantad at pagbubuska sa mga reaksyonaryo tendensiya sa mga manunulat at intelektual, ay sa pinakaubod nito ay isa ring munting panawagan sa mga kapwa manunulat at intelektual na lumakad sa landas ng mga anino. Harapin ang mga nabuwal sa ngalan ng mga mapanipil na ideolohiya, programa at politika, at tignan ng mata sa mata ang may kapangyarihan at kapangyarihan sa pinakahubad nito. Kung di nyo mahitanan, no, personally, bilang manunulat, maraming nagtatalong damdamin sa loob ko ngayong araw at itong mga nagdaang taon, gawa ng mga pangyayari, halimbawa, sa Palestina. Halimbawa, ng lumalargang genosidyo ngayon. No? At iba pang sigalot sa Timog Silangang Asya, na isang rehiyong malapit sa akin dahil sa gawain ko bilang isang mananaliksik at tagasalig. Sa personal at individual na antas, oo, masaya ako dahil may nailunsad ng mga bagong aklat, points para sa promotion, at maaambulan na napalito na naman no, para sa next promotion cycle. Pero pagkatapos nun, ay pinangingibabawan din ako ng taging conflicted ng matinding dagan sa dibdib. Sinasabi ko sa inyo, hindi upang iwaksin, pupurgahin, no? Yung mga damdamin iyon, hindi para yakapin ito. Dahil sa huling pagsusuri, no? Lahat naman tayo, sa sarili nating mga kapasidad, ay nasusulat sa harap at sa kabila ng pangingibabaw ng mga puwersang natatangkang isulat ang pinakahuling nobela, pangungusap at talari. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat po, Sir Arlo. At ngayon naman ay tutungo tayo no, doon sa pinakaabangang mga pagtatanghal ng mga sipi, no? Ng tatlong nobela ni Sir Arlo. Pero syempre, no, bago yung mismong pagtatanghal, ay hayaan ninyong ipakilala ko ang mga magtatanghal. So, una dito, no, ay mula sa aming departamento, siya ay si Sir Jonathan Vergara Jeronimo, nakasalukuyang guro sa UP Departamento ng Filipino at Pantikan ng Pilipinas. Nagtapos siya ng PhD sa Araling Filipino, Wika, Kultura at Media sa De La Salle University, Manila. Interes niya ang mga pag-aaral na nakatuon sa wika, kulturang popular, araling pagtatanghal at makabayang panitikan. Nagwagi ang kanyang disertasyon sa Gawad Julian Cruz Balmaceda 2022 at naging mananaysay ng taon 2021 na kapwa iginawad ng Komisyon sa Wikang Filipino at aktibo rin siya sa mga samahang pambika at pangguro kabilang ang magiging Pangulo ng PSLLF, kalihim ng NCCA National Committee on Language and Translation at Secretary General ng ACT Private Schools. So upang magtanghal, no, magbasa ng CP mula sa pinaka-latest pa, no, na nobela ni Sir Arlo na Mabubuk, talakpakan po natin si Sir Jonathan Vergara.
Magandang hapon sa ating lahat. Ay una nagpapasalamat tayo kay Sir Arlo sa binigay ng pagkakataong mabasa isang mahusay na nobela ng mga patama at masarili. Nagpagpituloy ako kasi ang internal na monologue na napili ko ay isang lieutenant, no? Pero mukhang hindi ako, so nagpagupit na lang. Lieutenant Sabay Bunot. Pangina talaga ng mga liberal. Kung meron mga silbi ang mga liberal, yun yung hilig nilang magpalaya ng mga pres. Lalo na yung mga presong magagamit nila sa pamumulitika para ilakad ang sarili nilang mga ambisyon. Sa ngalan ng PR, ika nga. Para may pakita sa tao na iginagalang nila ang demokrasya. Na ibinalik nila ang demokrasyang ninaakaw ng mga nagdaang administrasyon. Pero yun nga, hanggang doon lang. Pagdating sa ibang bagay, wala na silang silbi. Dahil mas mahalaga sa kanila mahalin ng taong bayan kaysa ang talagang mamamahala. Dahil mas mahalaga pa sa kanila ang king-inang optics. Taragin sa yun, parte ng spaceship. Kaysa ang totoong pag-ahon sa kahirapan ng mga Pilipino. Alam din naman yun ng taong bayan. Natuto na silang mabuhay nang walang inaasahan mula sa kanila. Mas basa. Basa pa ang basa na nilang papel sa taong bayan kaysa sa naglalaway na pugi ni Sylvia pagkatapos mo siyang sisiri ng tirahin na magdamag. Baka nangina talaga ng mga liberal na yan. Di ko kailan maituturing na utang na loob ang paglaya nila sa akin. Ang totoo nga niyan, sila pa itong may atraso at utang sa akin. Sobrang nagatasan nila ang preston ko tungkol sa krimen ni Sir Sam. Paniwalang maulaga sa mga pinagsasabi ko. Dahil alam nila magagamit nila yon para papanguhin ang masangsang nilang administrasyon. Samantalang ako, paglabas ko rito, anong gagawin ko? Anong nakikita ko mula sa mga lintik ng presko na yun? Wala. Nga. Kain tayo. Makakabalik pa ba ako sa serbisyo? Siyempre hindi. Hindi na nga ako kinikibo ng mga dati kong mista sino nga naman kasi ang gustong maligay sa isang tulad ko? Ilang katawan ba ang idinawin nila sa pangalan ko? 50? 100? 1,000? Kung ganun din lang, wala ako mahihita pagkatapos ko bumimas ng rehas. Balik na lang nila ako sa loob. Pero sino nga naman ba ako para umasang may babalik sa dati ang buhay ko? Tulad ng marami, sa putang inang bansang to, pusakan lang naman din naman ako kung nagkataong nakapagsuot ng uniforme at minsan nasabitan ng medalya. Kung mawala ako, madali akong mapapalitan. Hindi naman pambihira ang tulad kong wala ng dangal na kailangang pangalagaan. Marami akong kilala na mas halang pa ang kaluluwang kaysa sa akin. Yung tipong gigilitan sa legang kapatid mo habang pinepwenta ng lola mo. Yung tipong susunugin ng buhay ang lahat ng residente sa isang sitio o barangay para lang walang tumuga tungkol sa isinasagawang operasyon. Yung tipong iititin muna ang tsoke bago isalang sa waterboard ang isang target. Tumatawa pa nga na parang tanga Pag napapansing kulay, pasa at magana ang katawan na makailang ulit binombaan ng litrong tubig. Yung tipong nakukuha pa mag-almusal ng pritong itlog. Tawilis ang sinangal, pagkatapos babuyin at didispatchahin na katawan. Tapos iihawin ang inilabas na laman loob at ipapakain sa mga aso. Ang pangalan ay Saddam o Tisoy. Yung tipong may nakahanda ng ngiti o peking tawa. Sa tuwing may kausap na mataas na taong mahilig magbiro. Yung tipong may anak na gusto nilang pag-aralin sa Ateneo, Lasal o UP. Para hindi matulad sa kanila. Yung tipong nagdadasal muna sa Santo Domingo bago maghapol ng buwan ng kota sa kampanya laban sa droga.
Yung mga tipong may konsepto ng utang na loob pero walang konsepto ng katungkatan. Yung mga tipong may konsepto ng moralidad pero walang pakialam sa politika. Walang pakialam sa politika. Yung mga tipong may konsepto ng pagpapakatao pero hindi mag-aalinlangang pumatay. Masahol sila, oo. Pwedeng mas masahol sa akin. Pero mas masahol pa rin ang mga liberal. Basta, tangina nyo. Tangina talaga ng mga liberal. Lagi sila na po, buti na sa kay Bunod. Parang di ko na nakilala si Sir Jonas. Sa kanya pagbasa ng CP mula sa Mogoboog. So ngayon naman, no, dahil nasa parehas trackline pa din tayo ni Mogoboog, no, parang feature pa natin itong mismo akda na ito, ay pakita naman natin ang isa pang leader natin. So hayaan niyo pakilala ko siya sa inyo. Siya si Shara Flores, isang mananaliksik at advocate sa karapatan ng kababaihan, LGBTQIA+, at mga mag-usaka. Masalukuyan siyang kumukuha ng MA Women and Development sa Universidad ng Pilipinas naman. Miyembro siya ng Rural Women Advocates RUAS Network ng mga volunteer at artista na nagsulong ng reforma sa lupa, pagkain at justisya para sa mamamayan sa kanayunan. Aktibo siya sa pagsusulat at DIY publishing ng mga zine tulad ng Kumpas, mga saling tula at iba pa. Uy, sino may sabi mo re-resign ako? Sa katapusan pa. How to be a success at Thinking Queer, Essays on Queer Politics and Justice. Nakatuon ang kanyang mga likha at pananaliksik sa usapin ng sining at panitikan, kababaihan, kontraktualisasyon at anak pawis. Of course, no, siya rin ay CEO ng Project 3, Ice Candy, palagi. So, pili na kayo. Ang pagkasabas. So, palakpakan natin, walang iba kundi si Shara Flores. Hello. Okay po. Sakto, punong-puno tayo. Pagbati, Sir Arlo, at sa trilogiyang reaksyonaryo na sa wakas ay lumabas na sa mundong ito at masisilayan nating lahat nang hindi matatawaran ang kalikutan ng inyong utak. Ayan, ang babasahin ko po ay mula sa nobelang Mogoboog, si Willie, CEO lang ako, Cruz. Dahil kapwa kami CEO, grind lang ng grind. Okay. Grind set, mindset story para sa mga CEO. Number 42069. May natanggap akong dalawang message kahapon para sa dalawang bagong racket. Yung una, di ko muna i-share sa inyo kasi medyo controversial. Yung pangalawa naman, madali lang, content creation lang ulit sa FB at IG. Dating gagawa ng page na may content na super relatable at madaling mag-viral. Tukoy rin ang audience para madaling i-convert sa panibagong page or account kapag oras na ng bentahan. Sa lahat ng mga racket ko sa SOCMED, ito na yata ang pinakagamay ko. Normally, sa loob ng 1 hanggang 3 buwan, kaya ko magpaabot from 0 to 900,000 likes ang isang Facebook page. Sa Instagram, kaya kong mag-produce ng 200,000 organic followers sa loob ng 2 buwan. Sa YouTube, na may pinakawalang kwentang algorithm sa lahat, kaya ko ang 250,000 active subscribers sa loob ng 4 na buwan. In other words, ika nga ni Ronnie Coleman, lightweight lang ang ganitong racket sa akin. Easy money. Naalala ko tuloy yung huling project ko para sa isang has-been na politiko. Dating gobernador sa isang dugyot na probinsya hindi ko nababanggitin dahil baka mapikon lang ang ilang snowflake kong haters. Si Boss Bobot, oo, 2 B. 2 magkasunod na eleksyon siyang naolats dahil itinumba ng incumbent ang SME at panganay niya. Ayun, medyo dinaga kaya nagpalamig muna nang makalikom ng pondo at suporta mula sa mga naatraso ring mga opisyal, sumubok na humamba. Ayun, ako ang tumira ng PR at staff niya sa kampanya. Ako ang humawak ng SOCMED accounts niya.
Pinaalala ko sa kanya sa internet na nabubuhay na ang mga tao ngayon. Kahit napakiramdam ko, hindi niya naiintindihan ang pinupunto ko, nagpaubaya naman siya sa mga plano ko. At para walang makapagsabi na hindi sulit ang binayad niya sa akin, ako na rin ang gumawa ng pages na babati ko sa kalaban niya. At syempre, para talagang maabot pati yung mga hindi tambay ng internet, ginawan ko siya ng jingle na pangmalakasan. Dalawa pa nga yung ginawa ko. Yung una, nasa tono ng hymn na, wala na lang pag-ibig, ni Jaya. Naalala mo pa yung nanunumbat na chorus ng jingle. Pero, hindi naman natin malalaman yan kung di tayo kakanta, di ba? Alright? Okay, pwede mo ba tayong tumayo lahat? Dahil meron tayong audience participation. Okay, tumayo po tayo lahat. Samahan ng panitikan. Okay. Para malaman, alam niyo po ba yung wala na bang pag-ibig? Ganon, yung kulot-kulot. Okay. Sige po. Cue po sa ating tech team. Kami rin ba? Oo, nandito na po. Let's go, Araneta! Wala na bang pag-asa? Ang Isidro. Ganun po tayo. At di muli matiwala kay Bobot na nagsisilbi. Walang handa, paano kaya ang bukas ng lahat? One more time. Magsasidra at di muling matiwala. Hindi walang handa, paano kaya ang bukas ng lahat? Parang may gusto pa humawala. Okay. Ayun po. Maraming salamat po sa aking lahat. Diba? Nag-isip ba kayo? Alright. O, diba? Napakanta kayo. Aminin. Yung pangalawa naman ay hango sa Gina diss track ng Donggalo. Yung babala. Obviously, hindi yun natripan ni Boss Bora. Masakit daw kasi sa tenga at pihadong mga batang hindi pa pwedeng bumoto lang ang makakasabay sa ganong tunog at bagsakan. Bukod doon, ayaw rin ni Boss Bobot na magmukhang naghahanap ng away. Iba raw ang mensaheng gusto niyang dalhin. Di na raw siya parang palabanan ng pulbura sa pulbura ang incumbent. Kahit na alam kong sa loob niya, sa tuwing naiiwan siya katabi ang sarili niyang mga multo sa gabi, ay gusto niyang gumanti. Na kung pwede lang ay ipaprarangrat niya sa kung sinong pusakal o mersenaryo ang dumali sa esme niya. Pero gets ko naman, at tama naman siya dahil ang mensahe nga niya tungkol sa pagtitiwala at pag-asa ang muling nagluklok sa kanya sa pwesto. Pero syempre, may hinayang ako. Ang ganda kasi talaga ng pangalawang jingle na ginawa ko. Pero wala ganun lang talaga. Minsan, yung mga inaakala mong masterpiece, yung mga bagay na akala mong papatok sa panlasa ng madla, ay ayun, akala mo lang talaga maganda. Na ang totoo, sariling trip mo lang yon, napilit mo ay sinusubo sa kanila. Hype na buhay to? Ba't bigla akong dumadrama rito? Anyway, ayun, tungkol ulit sa racket na natanggap ko, may 3 akong naiisip. Una, gumawa ng page tungkol sa mga kulangot na ipinahid sa pader, pilantod na upuan sa classroom, mesa sa opisina, uluhan ng upuan sa bus, likod ng klasiko, o sa kapaplansya ng napolo ng mabokang kaopisina, at sa kung saan panghayop mineral pook na pwedeng pagpahiran nito. Siyempre, para magkaroon nito ng content-like features, kailangan off-tangent o off-kilter ang mga caption na kasama ng picture. Exhibit A, photo, kulangot na ipinahid sa pader ng banyo sa terminal ng jump liner.
Caption, nakaka-proud talaga kapag natutustusan mo na ang pangangailangan ng family mo. Exhibit B, photo. Kulangot na may kaunting damay ng sipon na ipinahid sa puting-puting polo ng kaklase. Caption, kanino ka lang? Ako lang. Exhibit C, photo. Kulangot na binilot para maging singlaki ng bola-bola na sinasahog sa patola at miswa. Caption, huwag mong hayaang nilain ka nila pababa. Turuan mo silang hilahin ang sarili nila pataas. Alright. Patok ang ganitong sa mga Pinoy, lalo na sa mga pinalaki at tinuruang maging tao ng internet. Saktong witty at saktong mababaw kasi. Sapat lang para mapaisip ng kaunti ang tumitingin. Pero may sapat na kababawan din para hindi naman masyadong seryosohin. Alam ko may mga magsasabi na kabubuhan at katangahan lang itong ginagawa ko o na lalo lang akong nag-aambag sa lumalalang kamangmangan ng mga Pilipino. Sa isang banda, gets ko yung mga ganong sentimiento. Talaga namang nakakabobo itong ginagawa ko. Bukod sa mura at panandali ang halakak, wala naman ng ibang maaasahan ng tao sa mga pinapuputok kong pages, channels, o platforms. Pero sa kabilang banda, wala eh. Ganon talaga. Kaiba sa naive na paniniwala ng marami, di naman inimbento ang internet para lutasin ang problema ng mundo. Kaya naman ako na rin, kaya naman ayoko na rin konsensyahin ang sarili ko, tapos na ako doon. Di ko na kasalanan kung maraming tumatangkilik sa content ko. Trabaho lang naman to, wala naman akong nilalako o pinopromote na prinsipyo o paninindigan. Hindi na ako para ikompromiso pa ang naninira kong sanity. Nakakagutom maging tama, nakakabaliw maging nasa panig ng katotohanan, nakakapagod lumaban para sa katarungan. Mas maigi nang maging makasarili dahil yun ang makatotohanan. Dahil yun ang realistiko at praktikal. Dahil yun ang tanggap at pinahinintulutan ng lipunan. Dahil yun ang ginagawa ng marami. Dahil yun ang inaasahan ng lahat. Dahil yun ang katotohanan kaya kong tanggapin para makatulog ako sa gabi. Dahil yun ang dahilan kung bakit kaya ko pa rin titigan ang sarili sa salamin. Maigi na makasarili kaysa mabigong iligtas ang sangkatauhan sa sarili nito kahibangan. Real talk lang, mga ka-CEO, real talk. Hashtag real talk. Hashtag sa totoo lang. Hashtag hustle ng grind 24/7. Hashtag tiwala lang sa taas. Hashtag work hard. Party harder. CEO Life Rich Man Problems. Salamat po. Muli, pagbati at maraming salamat Arlo sa pagnanobela at sa pagbubukas ng maraming flexibilidad sa kalokohan ng time. Thank you. Maraming salamat po sa ating CEO. Nalito ako kung ano siya, kung CEO ba siya, performer, all around, Ayan. So, maraming salamat, Ngayon naman, dahil nagtampok na natin yung latest na libro, yung Mobubukay, tumungo tayo doon sa ikalawang nobela ni Sir Arlo na binamagatang Materyales sa Komplisidad. Upang stimulan ang pagbasa, pagtatanghal nito, ipapakilala ko muna sa inyo ang magbabasa o magtatanghal. Siya si Vincent Christopher A. Santiago o Vinci Santiago, nasapi ng kaguruan ng Departamento ng Linguistics, Kolehiyo ng Aghang Panlipunan at Filosofiya, Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ninathala na ang kanyang mga akdang pampansikan sa The Literary Apprentice, Revolt Magazine, Ilahas Literary Journal, at Katipunan Journal ng mga pag-aaral sa wika, bandigan, sining at kulturang Filipino. Naging fellow siya sa ika-18 Ateneo National Writers Workshop na dinala online noong Hunyo 2021. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Sir Vinci. Bobby Arlo, babasahin ko ay mula sa dossier number 1.2 tungkol sa mga kahenerasyon ng Arlo Grasso. Tingnan natin, baka pumunta to sa Writer's Night. Kilala niyo ba sila? Kung pagbabatayan natin sa laysay ng mga kritiko ng kasaysayan, pampanitikan ng Pilipinas, ang maituturing ng mga kahenerasyon ni Gracia ay yaong mga talunan,
desperado, at araw-araw sa beer house ng mga manunulat. Mga manunulat na ubos lakas na mamalimos ng atensyon. Sa pamamagitan ng pagsulat ng tula, kwento, sanaysay tungkol sa sarili nilang mga sugat na nilalanggas sa pamamagitan ng kanilang di mapagdang pait at paghihinanakit sa mundo. Sa madaling sabi, mga manunulat na hindi makaposisyon sa mga institusyon, akademya, at iba pang espasyong niluluklukan ng mga premyadong manunulat. Kung ito ang pagbabatayan, heto ang ilang pangalang maiuugnay kay Gracia. Sina Putsoy Maglao, matagal ng trabaho sa ahensya bilang art director. Nagsusulat ng mga tulang pwede niyang magamit para makadagit ng Doncelia Colmiala sa Yubel. Binasa ang mga libro ni Mark Fisher at bukang bibig ang We Live in a Society sa kanyang mga paskil sa social media. May 5 peking lisensya, mahilig mag-basketball, pero walang amo sa kanya ang laro at ang kanyang mga kalaro. Vic Pacheco, part-timer sa iba't ibang universidad sa Maynila, 42 units per sem palagi. Nobilistang 16 na beses sumali sa palaka at 16 na beses ring nabigong magurit. Pumalakit na speechwriter para sa mga madyongerong kongresista. Tiffany Paz, nagsilbing administrador sa iba't ibang universidad, pero ni minsan hindi naanggihan ng inaasam niyang validasyon mula sa inang panan. Mahilig sa fitted na damit kahit na nagpupumilit ng pumiglas ang kanyang mga bilbil sa katawan. Laging tinatahulan ng aso at inaangilan ng pusa. Nagsikap umiksena bilang taliban ng eco-poetry at speculative fiction. Muntik masagasaan ng PNR habang nagbabasa ng tula sa San Andres Buhi. Athena Magno Angeles, reseller ng sasakyan at motor na walang rehistro. Nagsusulat ng Urban Poor Travel Essay. Minsan naging literary consultant ng NTFL. Nathan Chua Rafael, historiador na may sariling programa sa telebisyon at makailang beses nang nakalusot sa kaso ng sexual harassment na isinampa laban sa kanya ng mga dati niyang research assistant. Pumupostura bilang bagong otoridad ng historical fiction. May blow-up doll ni Donalyn Bartolome na nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Kinikikilan ng pampulutan ng mga tambay sa tatalon. Mercedes de Vera, dating adult video actress sa Italy at Romania, sumailalim sa training ni Johnny Sins. Itinuturing na pasimudok ng ergodic erotica, anak ng gobernador na nagpalaganap ng illegal logging sa Abra. At Romy Andres Ampida, notorious dahil sa panluloko sa mga pintor na kinupkup niya sa itinayo niyang gallery sa Tomas Morato. Minsan art critic, minsan novelista, maraming nakarelasyon na anak ng mga dating kasapi ng filosofong bansa demokratiko. Laging binibida ang cryptocurrency at ang Sigma Male grind set. Kung ang pagbabatayan naman ay ang naratibo ng mga kritiko ng panitikang BMF, ito ang ilan sa mga itinuturing na kontemporanyo ni Gracia. Micael Alamara, dating tinyente na sandatahang lakas ng BMF. Ikinumadrona ang prosang militar. May body count na 240 na subversibo, komunista, liberal, elitista. May clothing line at rap album na nakatuon sa karanasan ng mga nasa law enforcement. Trixie Jam Hako, ang nagpabagsak sa TikTok bilang paboritong platform ng mga yugigero at yugigera. Kalinangang bayan o kalinangang maharlika ang ginagamit na katwiran kapag wala nang maibatong maayos na argumento sa kalibate. Ang nagpauso ng nobelang post-Filipino, bumibili ng bathwater ng mga sikat na K-pop artists. Sabine Maxine Ebreo, galit sa mga manunulat na Tagalog, nagsusulat ng tulang post-extratiko at mga sanaysay tungkol sa pagbuo at pagdistrungka ng iba't ibang objetong mekanikal. Nagbalik loob, nagsagawa ng mga seminar sa financial literacy sa mga rebeldeng nagbalik loob sa BMF. King Suyat Santiago, dating aktivistang anti-BMF na nagbalik loob sa gobyerno. Galit sa mga nakatupad
Marami na tamaan din. Ang nag-invento ng crowd metrics na sumusukat sa impluensya ng isang individual o grupo sa loob at labas ng social media. Moderator ng iba't ibang webpage na nagtatampok ng mga naratibo ng mga dating aktivistang anti-BMF. Nicole Marcos, fitness model at ekonomista, ang bumalangkas ng palisiyang trans-neoliberal na higit na nagbigay ng kalayaan sa malalaking negosyo at restriksyon sa mga union. Ang nagpumadrona ng nobelang matematiko. Ang nagdisenyo ng NFT ng BMF. Maya Reyes, ang nakatuklas sa mga umusbong na gender identity sa lipunang BMF. Nag-a-identify bilang queer maharlika. Tinuturing na infantile na crime fiction. May 3 kabayo at isang casuary. At Ingve Coroza, gitarista para sa isang post-death on-demand metal band, ang nagpasimuli, ay gano'n ba ng genre, ang dulang higit pa sa realidad, kung saan binibigyan ng pagkakataon ang mga manunood na gawin ang isang bagay na hindi nila maaaring gawin sa totoong buhay. Dating serial killer na nakatanggap ng pardon dahil mga aktivistang anti-BMF ang pinapaslang. Inihanda ang ulat na ito ni Taufik Isagani Francisco. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Bill Chi, sa pagbasa ng dossier mula sa Akdang Manariales Complicidad. So bilang pagpatuloy dun sa pag-feature sa ikalawang nobelang ito, ay meron tayong panibago ng na performer/reader, Bagamat wala siya ngayong araw na ito, ay makakasama natin sa Spokery ng isang video recording na ginawa niya para sa atin. So papakilala ko muna sa inyo, kahit makilala naman na natin siya. So Carolyn S. Howe is the author of Recuerdos de Batay and Other Stories, Demigods and Monsters, Stories, and Tiempo Muerto, a novel. She is Professor Emerita of Southeast Asian Studies at Kyoto University. Upang magbasa ng bahagi ng materyales sa komplisidad, bigyan natin ng palakpakan kahit hindi mo pakinggan ngayon, si Carolyn Howe. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una, congrats kay Ardo sa paglalatalan ng Mabobo at pagbubuo ng kanyang trilohiyang reaksyonaryo. Nais kong ipahiwatig ang aking taimtim na paghanga sa trilohiya na isang malaking ambag, hindi lamang sa genre ng nobela del diktador, kundi sa panitikan ng Pilipinas. Ikinalulugod kong ibahagi ang isang sipi na sinalin ko sa Ingles mula sa materyales sa kumplisidad, ang pangalawang nobela ng trilohiya. Tungkol ito sa mga huling araw at sandali ni Arnulfo Canelo, manunulat, tagapagsalin, ahenteng may bilang na mukha, at ama ng diktador na si Felix Canelo alias Cesar Gepaso. 22 hours before Arnulfo Canelo is killed, the Juntas Nacionales Española leadership decides not to help Canelo in case he falls target to the Partido de Comunista España and Partido Obrero Unificación Marxista offensives. The leadership's reasoning is that it is part of the job of an agent with countless faces to shave years off and discount the value of his own life. Ultimately, the success of the task or mission at hand remains paramount. 16 hours before Canelo is killed, Soviet secret police and resident spy in Spain, Alexander Orlov's men, spot him lingering in a small bookshop. Immediately realizing that this is their chance to grab Canelo, they guard all the alleyways he might slip out of, surround the perimeter of the shop, and just as Canelo is about to leave, snatch him from the claws of light. 12 hours before he is killed, Canelo's final article pamphlet for the JNE is published. It's about the conspiracy of communists and anarchists to sabotage the alliance between the more conservative Republicans, such as Generals Segismundo Casado and Julian Besteiro, and the nationalists. As news spread of the factionalism among the Republican ranks, Orlov's men and remaining members of the Partido Obrero Unificación Marxista are embroiled in a bloody encounter. 6 hours before he is killed, his accusers play 3-card Monte. Even though he's blindfolded and his arms and legs are bound, Canelo tries to identify his captors and feel his surroundings.
Whenever one of them loses in Monte, Canelo gets a couple of kicks to the side of his body, paired with belt lashes on his back. 3 hours before he is killed, his accusers start to lose patience. Where at first he had received kicks to the side and whippings by belt, now he is kissed by the butts of rifles and tickled by bayonets. 1.5 hours before he is killed, his accusers begin running out of ideas to make him sing. And we know what happens in moments like these. Teeth clench harder, blood spills faster, it is easier to be seduced by the logic of violence, and the reason of madness grows more tolerable than the madness of reason. 1 hour before he is killed, General Franco is found asleep, confident of the plan he has hatched to overthrow the cities of Catalonia. 30 minutes before he is killed, his accusers fall silent. He is given water by one and offered soup by another whom he takes to be the leader of the group. He does not hesitate. He hurriedly gulps down the water and slurps the warm soup. And in those moments, as he alternates between gulping and slurping, it suddenly dawns on him what the biggest mistake and shortcoming of the last article pamphlet he wrote of, to have left enough clues for the reader to realize that he, the author, is about to be murdered by his own pen. 15 minutes before he is killed, he hears the splash of one of his accusers' urine against the wall. 7 minutes before he is killed, he is surrounded yet again by his accusers. They ask again for his amen to their prayers, but Canelo refuses to give it. 3 minutes before he is murdered, he remembers the manuscript he left in his lodging in Ascaraga. He remembers the abortive agreement he had with Alejandro Abadilla to publish the sudario he had compiled. 1 minute before he is killed, a mixed aroma of blood and crushed wood from the rifle butts brushes his swollen nose. 30 seconds before he is killed, as often happens in countless execution scenes in history, the Mauser, carried by one of Canelo's accusers, appears to flag. 15 seconds before he is killed, he hears again the question that from the very start he cannot answer. 7 seconds before he is killed, his accuser's sweaty fingers are on the triggers. 3 seconds before he is killed, like anyone who has already accepted his looming death, he remembers the most inconsequential things in the world: light escaping through the fingers of a child catching fireflies, the cawing of birds on the seashore, pods of acacia strewn across the road, ants feasting on beads of rice under the table, whitish black smoke rising from the chimneys of factories in Manila, the smell of blood admixed with goat and river, the resolute stance of the Unionists, the bawling of an infant, shadows fading into night, words that do not make it past the tip of the tongue, and the pages of books that he has not yet written, has not yet thought of writing, or will never ever write. 1 second before the wheezing and slicing through the air of bullets that will etch, bore, and burrow into his temples and body, Arnulfo Canelo translates into Tagalog some sentences from Trotsky's The Permanent Revolution. Before blood and pieces of his brain spatter the wall where Madrileños used to piss every day before the war broke out, he cannot blot out of his mind the one question from his accusers that he cannot answer: who do you take orders from? Maraming salamat at mabuhay ka, Arlo, at mabuhay ang gamit ng Maraming salamat sa iyo, Magkaroon, no? Hindi lamang sa sa pagbabasa ko ng pagsari mismo, no, noong bahagi ng nobela ni Sir Arjo. Ngayon naman, itutungo tayo, no, sa pagtatagpok sa pinakauna, no, na nobela ni Sir Arlo, at ito nga yung aklat ng mga naiwan, no, unang na-publish yung 2018 ng Banang Higa, no, tapos muling ipinablish ng Bella Sami ngayong 2025. At upang basahin, no, yung bahagi itong nobela ito, no, ay meron ulit tayong papakinggan, no, na video recording mula kay sa ating leader na si Christine Augustine. So papakilala ko lang siya ng mga sa inyo. She is the author of 9 books of fiction and poetry, including The Road Outside, Black Arcadia, Meditations of a Beast, Butterfly Dream, Age of Light, and Light Bolt. We Marry the Landscape, her collection of ekphrastic microfictions and prose poems, was republished by the University of the Philippines Press in 2020. She won the 2023 Penheim Grant
for her translation of Amado Anthony G. Mendoza III's novel, Book of the Damned, o ito ang aklat ng mga iwan, and is the translator of at least 9 books by Miss Adelio Crucio Arguelles, Marlon Hacla, and Rogelio Braga. Her recently published translations include Miss Adelio Crucio Arguelles' Hollow, Pessoa, 12 Playbirds, Selected Books, and the Poetry Book Society recommended 3 books, Marlon Hacla's Glossolalia, There Are Angels Walking the Fields, and Melismas. And Rogelio Braga's story collection is Their Rush Hour in a Third World Country, a novel Color, forthcoming from the 87 Press. So bigyan po natin ang masigabong palakpakan. Magandang niyan ng mga kasama, si Miss Christine O. Muslim. Christine Muslim and I translated book of the Damned, or Aklat ng mga Naiwan, which is the first book in the trilogy. The section I'm about to read is written by the character Vic Pacheco. I got hold of Felix Canelo's manuscripts through my good friend who entrusted them to me. He said he wanted me to take all from them and finish what he had started. I could not forget that day. It was March. A hot and humid March. I was busy with my novel on the military informers and intelligence operatives of the Marcos regime. A novel I did not finish because of what was put in motion after talking to my friend. When the phone rang, I answered. Pure muscle memory had me placing the receiver against my ear, unaware of the potential ramifications of buckling under the force of habit. A familiar voice sounded. I quickly broke the silence and uttered the first name that came to mind. Arnold. He laughed, a laugh that said, I thought you've already forgotten about me. He asked me how I was doing, if I was still drinking. I told him nothing much had changed about me. I was still doing the things I used to do, still writing, even if critics kept calling my novels pretentious. Fudging up excuses that these were the only things I knew how to do and what I wanted to do in life. That at least I had teaching as my source of livelihood. Of course, and most importantly, the answer he was waiting for. I told him I did not stop drinking. Our conversation went from catching up to trading observations on the stiffly hot and humid weather. He asked about the other writers we know and about newly released books. We talked about who had kept on the consummate and terminal path to writerhood and who had been the most adept at juggling writing gigs and rackets. Arnold also asked how my wife and kids were doing, which really cracked me up. I knew he was joking. I told him I was still single and did not have a family. Up to that moment, I was not suspicious of him calling me out of the blue. I figured he was simply making up for lost times with a friend he had not seen or talked to in almost 5 years. But like what Vladimir Sorokin had said about how Enigma enshrouded people's attempts to reconnect with each other. And sometimes too, this enigma presented itself in the form of bad news. It did not take long for Arnold's tone to change. His usual merry banter turned somber and guarded. Still, I did not find it fishy, treating the phone call as just another means for long-lost friends to reconnect. The sudden shift in tone was him running out of questions and finally being forced to reveal the reason for his call. A problem that he wanted to address and solicit advice for. True, he did have a problem that time. It was also true he was hoping to hit me with it so I could give him helpful advice. But what was not true was the resolution. It was not enough to listen to someone talk about his problem and offer a way out of that problem, as none of us could possibly be rightful originators of solutions. Those solutions in their iterations, those customary responses to different problems besetting our friends, the plethora of approaches and methods, plethora is a bad translation, I will change that, all came from books that were not yet written.
Our real conversation began when I realized all this while listening to Arnold's problem. So in translating Book of the Damned, I did my best to preserve the hybridity of Filipino when recasting it into English. In later sessions, for example, I left some uniquely Filipino terms untranslated and unaided by the addition of context clues, because I usually add those. Like beef pares, because saying it's braised beef is not giving it justice. So, but for Filipino terms that have exact equivalents in the English lexicon, example is poge. Sorry, that's my cut. The example is poge. So, I chose to translate that. Mung bean sprouts, syempre. All in all, most of my translation decisions in Book of the Damned were guided by my desire, hindi pala, role as a translator to make the text and the culture behind it accessible to the English-speaking monolingual reader. So also another insight pala, humor and sarcasm are very hard to translate. So the jokes won't land in English very well. And, ano ba, Filipino ito ha, so imagine if this is Bisaya, because part of the Bisaya humor is the tone, the delivery, yung accent. So you can't replicate that in translation. But then again, translation is an approximation. You approximate, so you try to get the best possible approximation. So ayun. Thank you. Salamat po, Mr. Thomas Lim, no? So, piniwanan din niya sa atin na yung naging proseso niya. Bahagya, no? Bilang taga-sahil. At syempre, no, upang nagdagan pa, no, yung pagtatampok doon sa pinakaunang nobela na aklat ng mga naiwan, no, ay kasama natin ngayon, no, isa sa ating mga reader, no? Isa at huling reader natin ngayong araw na ito, no? So, siya si Christian J. D. Salazar, Guro ng Wika at Panitikan. Mita ko siya ng programang Bagsilyer sa Pagsekundaryang Edukasyon, Major ng Pilipino sa Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela. Kasalukuyan siya nag-aaral ng masterado sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ang kanyang mga akda ay nailathala sa Long Craven Review, Dispatcha at iba pa. Sa kasalukuyan, ang ilan sa mga nagkakaabalahan niya ay pagbabasa, pagsusulat at pananaliksik. So, bigyan po natin ng sigawang palakpakan, tuwing question. Bago ang lahat, maraming salamat kay Sir Ardo sa invitasyon. At syempre, pagbati sa paglulunsad ng training. Ngayon ako nakadalaw ng tatlong sabay ka. Ryan, gusto ko sana simulan yung pagbabasa ng CV sa salitang mabuhay. Nga lamang, hindi naman ako delegado ng Convert. At saka, tingin ko yung salitang mabuhay, hindi siya akma sa babasahin kong CV. Yan. Ilang piling CV sa ang aklat ng mga naiwan. Yung pasubalik, dalawa to, susulitin yung airtime ngayon ng tuwing sa lahat. So, medyo mahaba. Una, 15 ng Enero, Martes, nang matagpuan ng katawan ni Romel C. Binduan. Ang pangalan ng biktima ay natukoy batay sa lisensyang nasa kanyang pitaka na nakamandusay sa isang tulay malapit sa bungad ng Villa Espana Subdivision, E. Rodriguez Avenue. Wala ang ibang impormasyong nakuha ang mga pinauukulan tungkol sa biktima bukod sa pagiging trabahador nito sa isang pabrika ng processed meat sa Cavite. Isang Jan Manakaya, 16 na taong magulang, ang nakakita sa bangkay ganap na alas 5 ng umaga habang nangangalaykay siya ng basura sa tampakong malapit sa tulay. Ayon kay Manakaya, ang aso niya ang unang nakakita sa katawan ni Binduan habang abalang nagbubukal ng basura. Nagtaka siya kung bakit paikot-ikot at hindi mapakabit ang kanyang halagang aso. Nang lapitan niya ito, nakita niya ang nilalangaw ng bangkay ng biktima. Dagdag pa ni Manakaya, may nakapatong na placard sa dibdib ng biktima kung saan nakasulat ang sumusunod. Magnanakaw ako, adik ako, huwag niyo akong tularan. Batay naman sa ulat ng mga kinauukulan mula QCPD, Present Day, District 1, nagtamo ng limang saksak sa magkabilang panig ng gait ng biktima na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Hinala ng mga investigador, pinihirapan na tinorture mo ng biktima bago ito turuyang pinaslang. Patunay ito ang mamarka ng pasok, mula sa patok hanggang sa gulugod ng biktima.
Bakit naman sa mas pagpiling sipa o yung isinagawa ng mga medical legal, malaki rin ang posibilidad na biktima sa gunduan ng ignorate. 3 araw na hinintay ng kinauukulan ang mga kamag-anak kung kakilala ng biktima upang makumpirma ang identidad nito. Ngunit walang dumating makalipas ang tinakdang palugid. Makalipas ang isa pang linggo na paghihintay, ikinadala ng kinauukulan ang mga labi na nibilukan sa Olfo, Valenzuela Branch upang magsilbing specimen para sa mga estudyante ng medisina sa naturang pamantasan. 4 na taon pa ang natagpuan ng umagaling iyon sa magkakaibang panig ng Metro Manila. Ang una ay natagpuan sa isang bangketa sa Ipastagi. Kinilala ang biktima bilang si Renato Divaano Gemelio. Nagtatrabaho si Gemelio sa warehouse ng Coca-Cola bilang tagasalansan ng mga bote. Paglaman din na ingat yaman siya ng unyon ng mga manggagawa na kumikilos laban sa maling pamamalakad ng kumpanya. Natagpuan ang katawan ng Gemelio na tagtad ng saksak sa labas ng isang warehouse. 3 ang itinuturo sa lalim ng mga nakasaksi sa krimen. Iniwan naman sa lalim sa tabi ng katawan ni Gemelio ang patalim na may balik pa ng kanyang dugo. Batay naman sa ulat ng mga kinauukulan, ang 3 balang bumaon sa dibdib ng biktima ang kumiting sa kanyang buhay. Ayon sa isang tindera ng balut na nakasaksi sa pangamuslang, mabilis ang mga pangyayari. Umiingi lang sa labas ng beerhouse si Gemelio. Ang wiktahay, daw as yung bani ng beerhouse. Nang biglang sumulpot mula sa dilim ang 3 lalaki at inundayan siya ng saksak. Pagbagsak ni Gemelio sa salig ay agad siyang pinaputokan ng mga salarin sa dibdib. Pagkatapos matiyak ng 3 na walang buhay si Gemelio ay walang pagmamadali siyang naglakad pagis. Iyon, ayon sa tindera ng balut, ay patunay ng mga profesional ang pumamili kay Gemelio. Ayon sa mga huling na kasama ni Gemelio, nag-inuman sila sa isang beerhouse upang ipagdiwang ang pagkakapanganak ng kanyang panganay. Ayon naman sa may-ari ng beerhouse na si Claudio Calvino, alas 3 na ng madaling araw natapos sa kanyang kapiinom ang grupo ni Gemelio. Wala naman daw kailangan nangyari sa loob at labas ng beerhouse ng mga panahong iyon. Sa katunayan, hindi rin daw masyadong marami ang nainom ng grupo nila. Kaya naman, nagulat na lamang si Calvino na makita niya sa kalsada ang dugo ang katawan ni Gemelio. Dahil sa matibay ang alibay ng 2 kasama ni Gemelio, nabswerto agad sila sa kaso. Dahil dito, mas sinutukan ng mga pulis ang anggulo ng pagnanakaw. Lalo't makinastok sa gawa ng operasyon ang grupong Bonnet Gang sa lugar ng iyon. Kalipas ng 2 linggo dahil sa kulangan ng ebidensya, tuluyan nang isinara ang kaso. Ikalawa. Ilang piling sipit sa pista ng katawan, bahagi ng libro. Pagdukot, pangalan, Joselito Concepcion, edad, 43 taong gulang, profesyon, trabaho, trabahador sa JNM's Nata de Toro, tirahan ng Pat Marikina, pangalan ng ama Constantino Concepcion, pumanaw na. Pangalan ng ina, Estela Jimenez, itong 2 taong gulang. Mga organisasyon, anak pawis, sumirasibo o insulto sa ekobibong pautusan bilang 00001. Gabriela, sumirasibo o insulto sa ekobibong pautusan bilang 00001. Mga karagdagang datos mula ulat ni Lieutenant Sumaybunot. Ginagalang siya ng mga tutubo niya Ginagalang siya ng mga trabaho niya sa JNM dahil isinusulong niya ang interes ng kanyang mga kasamahan. Bagaman malayo ang pinagtatrabahuan, nagtsatsagaan pa rin niya ang pagpasok dahil nakaramdam siya ng pananagutan at responsibilidad sa kanyang mga kasamahan. Madalas ding lumahok si Concepcion sa mga kilos protesta laban sa mga narihimen. Nahimok rin niya ang ilan sa kanyang mga kapitbahay na huwag tumalok sa ilang pambansang pagdiriwang na inundors ng mga narihimen. Aktibo rin kasapi ng iba pang militanteng organisasyon ng kanyang mga anak. Sa mga tubig, isa siyang malaking banta sa mga narihimen at sa mga kaalyado nito. Hindi marunong lumahong si Concepcion, takot daw ito sa tubig dahil kamuntik na siyang nalunod sa isang ilog na siya'y bata pa. Ayon naman sa kanyang mga kapitbahay na nakausap na ating mga tauhan, palakaibigan raw si Concepcion at madaling pakisamahan. Pa siya, dukutin at padanasin na hard touch ang target. Likidahin sa pinakamalas na paraan. Bulaglatin ang katawan, labas ang mga lamang loob. Malaki ang Dr. Garcia galing sa unang pamalan training ng reaksyonary ang pakalatmaniwan. Tatlo pala son. Paano kung ang totoo ay wala nang talagang nagkakapos na kwento? Magsasalita ka pa ba? Paano kung ang kwento ay isa lang palang walang katapos ng pag-aanap sa mga testigong mag-aambag para sa pagbuo ng laksalaks ng testamento? Sa pagdating ng panahon, pagsisinungalingan din naman ng mga bagong pangkat ng mga testigo. Sasampa ka pa ba?
Tugusin pa bang maging saksi kahit na alam mo anumang sandali ay madaling mabuburan ng paglipas ng panahon ang iyong inambag na testimonya. Paano kung sabihin ko ngayong walang kwento na ang lahat ng kwento ay isa lang matagal na proseso at pakikipagsapalaran upang matagpuan ng isang permanenteng lugar na ang tanging meron ay ang pagtatangka nito at ang paghadlang sa naturang pagtatangka. May maniniwala ba? Nasasangatawan ba ang napasta ang deklarasyon ito? O matutulad ng bago sa hindi mabilang na ang paslupang araw-araw kinalilimutan ng mga ayaw maniwala ang darating ang panahon na sila naman ang pilit na pagsasalitain at pipipihin. Wala na sa akin kung hindi ko malaman ng sagot sa nakatalawang yun. Pero hindi dahil alam ko hindi ako titigil sa paghahanap ng kasagutan, hindi rin ito dahil alam ko walang nasa usapan ng aking katutusan. At lalo hindi dahil nasa mismong paghahanap ang sagot. Sa halip, iniiwasan ko ito o sinisikap isa walang pangalan. Sapagkat alam ko habang mas nagiging malinaw ang lahat, habang mas nagkakahugis ng dati walang hugis, habang nagkakalugar ang dati walang lugar, ay dahan-dahan namang humihina ang misteryosong pwersa ang patuloy na natutulak sa akin na lumakad sa isang landas kung saan ang buhangin ay maaaring pagsisiksikin upang maging sintiwag ng bato. Ang tunay na karapatan ay isa rin ang yun ng pagbiyak, pagkalas at pag-iwalay. Hindi man natin ang hindi, nasa bukid at buuan ng ating kolektibong kinibangan ang ating katutusan. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat. Maraming salamat, Tristan. At finally, no, nabuo natin na yung biolohiya, no, yung mga city na ito. So, ulit ko salamat sa lahat ng mga kalaw sa mga city. Bilang pag-vlog lang, no, nasa labas yung tatlong, publishers at yung mga aklat. So, kung interesado kayo, no, ay available ito, no, upang mabili, no, at mamaya ay meron din tayong book signing, no, sa katapusan ng programa ito. Pero syempre, no, hindi meron tapos ang ating programa, dahil napakinggan natin yung ilang mga CV, ngayon naman ay pakinggan natin yung ilang mga reaksyon or kanilang sariling pamumuni hinggil doon sa trilogiyang ito. At upang makapagbigay ng unang reaksyon, no, ay para makilala ko sa inyo ang ating unang reactor. Siya si Vlad Gonzalez, Professor sa sulat para ligahan ng popular. Nakapaglibang siya ng 2 libro sa Mid Flores Publishing House, isang napakalaking at kaastigan, at A-side, B-side ang mga piso sa jukebox ng buhay mo. Nilimbag naman ng University of the Philippines Press ang kanyang mga librong lab, mga adaptasyon at iba pang mga laro sa mga klaseng panlaboratorio. 2018, mga talatang ng Superfan, Fan Poetry at Fan Fiction, 2019, at sa kanto ng mga boot at manga, May Eskwela, 2020. At ang paglalakbay ni Prinsipe Bahaghari, kasamang sinulat ni Aina Isabel Ramalete, 2023. Ang interes, malikhaing produksyon at mga pag-aaral niya ay nakatutok sa pag-asarin, dance studies, video games at lula. Makikita rin ang kanyang mga sulatin at larawan sa kanyang website na Vlad Gonzalez Ladfer. So, ang direktor ng ICW, si Sir Vlad Gonzalez. Kamukha kayo. Una po ay masaya ako pagkat nagbabalik si Jello de Guzman sa aking programa. Jello, salamat. At nanday lang talaga ay isang dindinatik. At ang magpapabalik lang pala sa isang Jello ay si Sir Tilde. So, welcome back. Salamat. Bill Genanis. Compliment lang po. Naalala ko noong nagkunsan si Arno ng kanyang aklat ng mga naiwan sa labas o tapat ito ng Lawrence Bookshop sa Maginhawa. Sa pagkakatanda ko, ito ay taong 2019. At sa totoo lang, nakalimutan ko na yung actual na pet siya, Science of Aging, pinalikan lamang sa Facebook. Live na paglulusan na maraming katangian ng isang independent, counterculture, anti-mainstream launch, katingkan sa gabi ng alternatibong venue, isang maliit na speaker bilang sound system, tindahan ng iyo-iyo sa tabi, natanda ko na suman akong barbecue. Pero may puto yata yung gabing yun. Mga taga-suporta siyempre ng isang relatibong nag-uimbis ang panlulat sa paligid. Tatandaan ko may ambang pag-iyak habang nagbibigay hindi ng mensahe, reaksyon sa unang video ni Arlo para ganito. Bakit naiyak? Ako eksena siyempre. Hindi ko na matandaan actually yung particular na pinagugatan. Pero marahil naroon sa feeling na feeling proud siyempre sa
dating business advising na nasubaybayan ang pagyabong nitong proyekto. Yung unang book at least mula sa paisa-isang chapter hanggang sa maging ganap na aklat. Matinding pakiramdam ng ligaya para sa kasamang manunulat. Maraming. The first Joey Albert ang atake. I remember the feeling, I don't quite remember the boy and the other details. So kita nyo, di ba sila mga basketball, tayo, Joey Albert. Ang references. Sa usapin na kanyang tinalaman, kapit tayo sa macho nito. All a critics description ng isang pinalang mandudulat, pila wet green na mga may interest sa experimental na panitikan. Lalo yung naglilini at nagkukulat sa mga diskurso ng pagiging manulat sa kaligin na naman sa panipunan na kanakan sa mga proyekto ni Arlo. Paggamit ng patalogo, diksyonaryo, at iba pang alternatibo mga dala, bilang luluyan ng pagsalaysay, putol-putol na kwento na itatagip sa makakapang parang wala, pero nariyan, pero i-effort mo na naratibo. Pagpapalabo sa harap ng mga totoong tao at nawang invento, sa bagay, paminsan may mahirap na mapag-iba ang mga pagkatao. Itong mga enigma, tulad ni na MX TV Acuña, at dyan ba si Sir Yudeli Sergio. May pagpapalik-balik din sa mga tauhang na isulat natin minsan. Nandun kasi sila sa isang book. May pagpapalik-balik din sa mga tauhang na isulat natin minsan sa isang salaysay. So mga klase ng taon na isulat ni Jean Panganiban na isang essayist salaysayista. Pagkaman sa mga likha ni Arlo ay napig sa snappy, matikas, medyo macho na direksyon. In and out sa kanyang mga nobela at iba't ibang versyon ng mga literary social butterfly. So yun natin may friends, literary social climber, mga mercenaryo, reactionaryo at patrol. Pumili kasi Arlo ng isang sipat sa kasaysayan sa pagsasakasaysayan ng panitikan at pagkilos sa pamamagitan ng kanyang mga malikhaing akda. Tricky, maselan at bukas sa pagsusuri at pagkukuna ang mga proyekto pagkat alam ko namang batid ni Arlo, nasabi naman actually sa pabungan, na habang lumilikha siya ng kanyang mga nobela, nagsasapanitikan siya sa loob ng mga mekanismo maaaring ipapanatili at ipapalaganap ng mga mismong strukturang sinisikap niyang baklasin. Sigurado akong mararanasan niya ang mga katulad ng integrasyon gaya ng paglawak sa mga kilanang patimpala habang may mga kadang pumutulig sa rin sa Sinagiyang Book Award o Literary Contest. Alam mo na lalo sa palangka ngayon. Ilan po na-block ng mga writers namin sa Rihan. May mistakes sa dito. Pero, o kaya, pagpapanimbag ng pyesa sa mainstream o alternatibong kalimbagan na may magkakibang antas na collections of Natural Book Fair at sa genocide sa Palestina. Sa maraming pagkakataon, kasaysayan naman na magpapasya sa ating lahat sa usapin ng politikal na pagpiling. Sa usapin ng politikal na pagpiling, intensyon sa paglikha at accountability sa mga posibleng lihis na direksyong nalaha. Sa ngayon, ang magagawa at ginagawa natin ay nagluluwal ng mga bagong piyesang pamalikitan, binubukas ito sa madlang mambabasa, nakikipaglaro at nakikipagtunggali sa mga masalimot na restriksyon ng iba't ibang antas ng tawag namin ay pagpapatoon. Kung mamalapating ay malay na nagsisiwala sa salasalabat na ugnayan ng patron sa mga benepisyong nagko-contest, may benepisyong pinansyal, minsan may benepisyong pang estado, may benepisyong pang ideologiya. At tayo ay nakikipaglaro at isiwalat dyan sa paglikha ng ating tinatawag na literatura na capital L. Nakakahanap ng mga kapanalig na minsan ay gabay sa mga aspirasyong nais bigyan ng buhay, magwawasto kung pinakailangan at mananalig na sa dulo'y nakatulong tayo para iwasto ang mga malakihang pagkakamali, matutukoy at itatakda sa husga ng masa. Sa ngayon, maalam na pagpati sa mga proyekto na likali na Mando ng Chile, Rosa III, binigay sa labas. Salamat na nagmumukhang may isa-isay ang naibabahagi ng mga minsang lumabay na ako. Salamat sa patuloy na interrogasyon at naway lahat tayo narito ay mapunta sa isang klase ng paglikha na may minsan ng back to me, mas maraming back to others, para saan, para kanino moments. Yes, oo, internally, at internally lamang pagkat pipigilan ng ito ng macho ang pagmukan ng aking luha. Internally, ay mag-aalay ako ng luha ng pagpupunay sa lahat, sa bawat malilikhang na subaybayan at nasaksiyan ang pagpapanyumay. Maraming yun, maraming salamat po.
Maraming salamat po, Sir Dan, ang dating thesis advisor, Sir Arlo. Yes. Hindi natin nakita yung buha na tumulo sa Sir Dan, alright. Ganun, no? Isa lang, no? Matindi, di ba? May direction, pati yung, yung mata, yung pagbuha. Anyway, no, narinig natin, no, mula sa perspective ng isang babae, no, sa pagsulat, no. Ngayon naman ipakinggan natin, no, ang isa rin kasama sa panulat, no. Ang ating susunod na actor ay walang iba kundi si Ronaldo Soledad Vivo Jr. He is the author of the Dreamland Trilogy. Ang kapangyarihan sa lahat ng power above us all, ang bangin sa ilalim ng ating mga paa, the abyss beneath our feet. Ang suklam sa ating naagna sa balat, the road within our rotting flesh. His debut novel was finalist for the Madrigal Gonzalez First Book Award. He is also a recipient of the Tawag de Benito Rivera for short fiction and the National Book Award for the best book of short fiction in Filipino. As a musician, he operates sound carpentry recordings, which releases music on cassette, CD, and vinyl for worldwide distribution. He also serves as a drummer for bands such as Basal, Shrine, Abang Luma, The Insect Life Cycle, and Tattoo, among others. Bigyan po natin ang sigaw ng palakpakan. Please remember now to the love of the Maraming salamat po. Hello sa inyo lahat. Gusto ko ibabati ng mabuhay. Gusto ko ipaalam sa inyo na dedicate po ako ng proper. Pero sabi ko mas mahalaga yung launch ni Arnes na di ako sa mga Hindi ko yata sila, no? So yun, may sinulat ako yun, pero baka hindi ko na may meeting kasi nabigla ako dun sa mga unang klase. Nalabita ako yung energy nila, hindi ko in-expect. So, wala akong ginawa kasi dito, hindi kumitilan ng ngumiti. Kasi nung binabasa ko yung novela ni Arlo, hindi naman ganun yung naiisip ko na mga naratibo. Pero nang binasa ni Sir, hindi mag-nagalik na ako. Gusto mo, para sa ang dami kong nadidinig na mga pananaw. Ganun pala. So, ayun, konting background lang. Si Arlo ay kilala ko na for 13 years. So, nag-meet kami sa Ilyong Kalanchaw. Tama na 13 years, no? 2012. Sa Ilyong Kalanchaw, meron siyang grupo. Hindi ko alam kung gano'n yung grupo niya na Pectus. Nandito ba sila? May mga Pectus peeps. So, doon ko kami nagkakilala. And then, nipalita kami ng mga ginagawa namin. Doon sa... Siyempre, babasahin nila yung gawa namin. Babasahin namin yung gawa nila. And isa si Arlo sa... Lagi namin sinasabi na, ano ba ito? Ano sinusulat mo? Ano ba ito sinusulat ni Arlo? Ano ba ito? Alam mo pa... Ang tingin nga namin sa kanya 13 years back, parang si Arlo ay nagbubuhay ahead sa atin ng ilang taon dahil sa kanyang panulat. And sinasabi ko pa rin sa kanya ngayon, sinasabi ko pa rin sa mga kasama ko nagsusunod na although sinasabi niya Arlo kanina sa introduction niya na marami siya pwedeng banggitin na nagsimula namin tradition ng ginagawa niya yung pag-novela, pero kung titignan natin yung dito sa atin, pag nanobela sa Philippines, walang nagsusunod ng pakakla tulad ng kay Arlo. Narinig nyo kanina yung mga unang excerpt na binasa kung paano nagbabago-bago yung tulay, nagbabago-bago yung tono, yung lohika. Sa pansin ko natin ng state ni Camden Howe, para ako nakikinig na CNN report bigla. Para ako nakikinig ng international news na dito. Nag-uusap kami ni Arlo, nung dumalo siya sa bahay. Tinanong ko siya. Ang tanong ko agad ganito, pag meron magano sa bahay, ang tanong ko palagi, lalo pag nabibista, ano yung process mo ng pagsusunod? Paano nilubuo yung novela mo? Hindi natatanda ako, sabi niya, alam ko na yan, alam ko naka-impact niya sa utak ko. Susulat ko lang.
And then, so pinipigure out ko, paano alam mo na, kasi mukha sa akin, o sa pananaw ko, bilang nagsusulat ng nobela, para siyang cannibalize ng mga teksto, para siyang mga archive projects na, alam mo yung mga documentary movie na hindi natuloy, kasi tutuloy niya. Pero parang akatataluhan tapos biglang seryoso, something like that. And then mag-make sense habang tinatay niya. So ayun yung pagtingin ko sa pagnanobela ni Arlo. Meron akong sinulat na introduction sa kanya. Inanitulat ko siya kasi mas malay ako sa teorya ng music kaysa sa writing. So, yung pagsusulat ko, and then yung pagbabasa na nakikita ko siya sa teorya ng musika kaysa sa teorya ng literatura. So, tinawag ko dissonant yung, alam to ni Vinci, sabi ko, tinawag ko dissonant yung gawa ni Arlo. At hayaan niyo akong basahin yung CP ng production na ginawa ko para sa aklat ng mga libro. Sa pagbasa kay Amado Anthony G. Mendoza, iniiwan ko ang anumang kamalayan sa pagsusulat ng nobela. Dahil sa aking palagay, sa munting nalalaman sa pagnanobela, ang aklat ng mga naiwan ay kumakatuwan sa lahat ng prinsipyong lampas sa pagbuo ng isang nobela. Gamit ang musikal na pananaw, mauunawaan ko ang kwento ng manulat na si Felix Canelo at ng kanyang diktator na katauhan kay Cesar Repaso bilang isang nobelang dissonant. Ano bang inaasahan sa isang nobela, lagi-lagi nito binabalik. Mula anyo, forma, boses, lohika. Simula sa naratibo at meta-naratibo ng mga tauhan hanggang sa ang politikal at kasaysayan. Makakulit mo kang lumalapat ang katotohanan sa hindi. Pakiramdam ko, ginabaliwag ako sa iba't ibang sulok na silid ng isip ko habang natatanto na ang nobela ay hindi lamang sa namin ng realidad, kundi panukala ng mas matingkad na pag-aanyo ng inyong kahit totoo. Isang hapunan sa bahay na pag-usapan namin ni Arlo ang proseso sa pagbabalakas ng nobela. Palagi ako may interes sa proseso ng mga kapwa na susulat sa ganitong forma. Nahapiawan lang namin ang usapan. Nalibang siguro sinisikap na pagkasyahin ng mixing oras. Mapag-usapan ng maraming bagay na sa personal lang naman namin mapag-usapan. Ang dami ko pa sana tanong noong gabing yun. Tapos eto, narito pala sa unang nobela niya ang lahat ng sagot. Higit pa nga. Sa Maniobra de Repaso, inarkitekto ang isa sa pinakamalahas na serye ng mga pamamaslang sa kasaysayan ng bansa. Kung saan dissonant ang pinakilalang proseso ng pagbuwaglit sa lumita. Isang aparatong hindi kilala ng sensibilidad para bumulagat, masugaba ng nilalayong paglimot. Ang kadulabhasaan ng proseso ni Arlo ay nasa mismong esensya ng kanyang mga kabuhan. At ang mga esensyang ito ang ipapatakbo ng negatibo walang iniaalok, hindi katiting na respeto ang kanilaman. Ang pangingilabo tuwing naiisip ko ang inihahari ng trenuhiyang reaksyonaryo na naghihintay sa pagsilang ng kulitong yugto, dahil matapos makapagsulat ng ilang nobela sa loob ng higit isang dekada, binigyan katwira ni Arlo ang pakiwari kung wala pa rin ako malalaman sa mismo pagsusulat ng nobela. At gano'n pa rin yung nararamdaman ko hanggang ngayon after writing 4 novels. Wala pa rin akong sapat na nalalaman sa pagbabalakas ng nobela. At yun ay dahil sa pagpapakita sa akin ni Arlo na hindi lang sa tingin mo paglabas sa kahon, yung labas ng kahon yun. So pagsusulat ng nobela. Yung labas ng kahon, yung mas malaki pang kahon na pwede mo ipawon. Tingin ko yun yung siguro yun yung best na makapag-explain ko kung yung reaction natin. Dinalunan yung ipawan niya lahat ng kahong maaari natin bigyan ng pangalan. So muli, congratulations kay Arlo. Maraming salamat.
Maraming salamat po, Sir Ronaldo Vivo. No? At huli, hindi papahuli, narinig na natin siya kanina, no? Na nagbasa ng isa sa CV sa aklat ng mga naiwan. Muling ibabalik si Sir Christian J. Salazar. Kung sa perspective na lang sa huli, sir. Ito, mahaba. Ang mahaba ulit. Pero ayan, siguro bilang mag-aaral, lagi natin tinatanong sa tuwing araw sa teksto, no? Ano nga bang katuturan ang ginagawa ko? Ano nga bang kahulugan, kahulugan at kahalagahan ng panitikan? At sa tingin ko, no, sinasagot ng trilogiya yung mga tanong na yun, o yung kawalan ng sagot sa tanong na yun. Kung sige, babasahin ko na lang yung reaksyon. Taong 2021, ang unang mabasa ang aklat ng mga naiwan. Ang unang tomo sa trilogiyang reaksyonaryo. Panahon iyon ang pagkahungali ko sa pagbabasa ng mga akda na Roberto Bolaño, Cesar Arira, Edelga Seriano at mga patutsyadang paskil ng Panpil 101 Minis. Ang titimbangin ng aklat ng mga naiwan ay may hibok ng mga manunulat na binanggit na ngayon. Yung ading, pero po, mula sa angking kaulitan ng eksperimentasyon at pagbagat sa hangganan ng mga posibilidad sa anyo at kailangan niyong kapagalan. Hanggang sa katapangan na isang prekondisyon sa pagharap sa mga kimbal-kimbal na multo sa kasaysayan ng bansa. Naitanong ko sa sarili ang kayang tanong ni Sir Guillermo sa pambungad na salitang nobela. Nobela ba ito? Balito ang tanong, pauna-unawa ang sentimiento. Mayroon pasahin ng nobela dahil talagang komplikado ang pagtutuhanan. Kaya bago pag-amiting pangkalsok ang nobela, inahamon tayo nito na tanggapin at harapin ang katotohanan. Mayroong mukha ang ating balita. Mayroong mga pangalan ng ating kaaway. Sa aklat ng mga naiwan, tigimbal-gimbal ang pagsasakatuparan ng paggamit sa panulat bilang instrumento ng may kapangyarihan. Partikular ang pagsulat ng nobelang naglalaman ng manual sa pagpaslang, gabay sa efficienteng pagdakip at pag-dispatcha sa mga aktivista, tamang paglilinis ng kasangkapang pang-torture, hanggang sa naging balgimbal na operasyon ng Estado para maging totoo ang lahat ng ito. Yung binasawaan na. No? Mas Duterte Manifesto pa sa Duterte Manifesto yung sa araw. Pero ayan, dahil totoo ang lahat ng ito, ang anti-terror law, ang tokhang, ang brutalidad ng kapulisan sa tuwing may kinakasang rally ang mga estudyante, hanggang sa militarisasyon sa aming kanigunan. Muli, valido at unang-unawa kung mapapaadras ang sinamang magbabasa sa ganitong mga tempo o sa pagbabasa ay mapaluwag gaya Sir Vlad. Ngunit ang lahat ng kaganapan sa nobela ay maaaring tingnan bilang pagkakaya ng manunulat sa historikong sandali ng kanyang pagkanalito. Ibig sabihin, totoo pa rin ang lahat ng ito. Sa mga palad, nangyayari pa rin ang lahat ng ito. Samantala, sa ikalawang tomo ng trilogiyang reaksyonaryo, sa ikalawang tomo ng trilogiyang reaksyonaryo, ang mahugot ay nagpapatuloy pa rin ang gimbal-gimbal ng mga tagpo. Una na napag-usapan sa aklat ng mga naiwan. Mas masaklaw pa ang tanaw para sa amin. Nung sa unang nobela, hayag ang relasyon ng pasismo at panitikan. Sa ikalawa naman ay pagmangapa sa ideologikal at represibong mga aparato ng Estado para panatilingin ang kapangyarihan ng mga nasa poder at paglilin ang bangin sa ilalim ng ating mga paa. Sa ikalawang nobela, gimbal-gimbal ang pagsasalito ng ideologikal at represibo. Isang ganap at lambuhan ng halimaw na gagawin ang lahat upang hindi mapatid ang kasalukuyang kaayusan kung saan umaayon ang lahat sa loob ng salakit, kontrol ng kapangyarihan, monopoli ng pag-aari, at dalitang dulot ng dambuhalang mga revolusyon, ganit ng mga politiko, pasista ng mga diktador at mga matay taong mga gabugo. So, bilang estudyante, parang bigat, no? Pero, mabigat pero mahalagang basahin. Nagiging makahulugan ng pagpapasahan ng buhubog ng sa mga oras na ito, panigurado, dinaras, palintang militar at kapulisan ang mga residente ng Lupax del Norte sa Nueva Vizcaya. Matapos ng balaing ng tangguhan ng korporasyon at minahan ang kanilang lugar. So, nasasalito yung dalawang realidad niya, isa dito, tapos yung sa realidad man na yun. Sa ikatlong libro naman, ang materyales sa opresidad, hayag ang pagsasamantala ni Mendoza sa dystopikong hinaharap ng binabanso ng mga personang reaksyonaryo. Sobrang nakakatawa yung libro, bilhin namin. Meron doon parang epiko ng liberal, epiko ng isang liberal. Yun lang. Dapat yun yung hinaan sa pangkapyan.
Sa inaharap na ito, ang Pilipinas pagkatapos magtagumpay ang anti-komunista mga programa ng gobyerno ay papangalanan bilang bayang maharlika ng Pilipinas o BNF. Parang hindi posible, tama? Ipapakilala ng ikatong nobela ang mga hindi kagulat-gulat na personalidad na magsisilbing asabwat at ahente ng reaksyonan ng style ito. Disclaimer lang, wala mga karakter sa nobelang ito ang sinisigaw ng mabuhay. Habang nagpapatuloy ang isa ng video, pinakagusto ko rin bahagi ng libro dito ang focus sa saysayan at konteksto ng mga naging ugat at pundasyon ng mga kasalanan ng ika sa magiging diktador man narat si Daniel Repasi, yung binalik ni Ma'am Caroline Tao kanina. Sa uli, hindi naman nabagago ang ganitong kalakaran ng mga presidente at pasibong afirmasyon sa amin ng papangyarihan sa labi. Sa kabilang banda, saksi din naman ang kasaysayan kung paano nagsisilbing sa versyon ng panitikan para tutukan ang pamilyo na ito. Bilang mag-aaral, malay tayo sa mga ganitong panitikan na nababasa natin sa mga release ng mga pag-usap natin. At di ba ba? Lagi may pagkakang sumalungat sa kasalukuyang dispensasyon. Sa peripheral, kailangan nating pakinggan o bumabag sa ating mga hagdan. May mga individual sumubok noon hanggang ngayon kasi walat ang prosesong ito na pagpatay at pandakas. Hinihirok tayong nobelang harapin ang pinakamababangis na halimaw ng ating panahon. Kasunod ang pagkilos para maging ganap ang isang mas nakadubuhay na mundo higit dito. Sa uli, dalawan pa lang sa uli yan. Bilang konklusyon, nababangkas sa nobela ang pangako ng matuparan at kaganapan ng isang utopia. Nagkasabay ng pesimistikong pagkataya sa paligid, kasabay ng pag-alantad ng manunulat sa dalita ng ating panahon ay ang isang hinaharap kung saan wala lang mga naninigluhod sa dambawarang dambahanan ng makapangyarihan sa labi. Ngayon, ang iniiwan ng nobela, partikular itong trilohiya, ay ang mga buo at abo ng bawat partikulasyon, diskurso, pati ang mga pagdadahilan ng bawat pagpanik at pakikisa sa halin ng kaaway. Sa tupok ng mga ito, isisilang at itatayo ang isang mundong may pagpapahalaga sa karapatan at kawawaan ng bawat tao. Isang mundong wala ng diktador at isang mundong wala ng mainstream. Bilang mag-aaral, syempre bahagi tayo ng pagkalawang buhay. So, yun lang. Maraming salamat. Ang haba sa ito. Maraming salamat, Christian. Walang problema, no? Kahit mahaba. Salamat sa inyong pagbabahagi, no? Si Christian ay natapos na yung kapitong nobela, no? Fan, no? Mapaintindihan na natin may Argonatic din yan. Si Christian Naguro yun, no? So, kaya napakinggan natin lahat ng mga pagbasa, lahat ng mga pagbabahagi, no? Ay pasalamatan natin, no? Yung ating mga guest no ngayong araw na ito upang ipahayag yung ating pasalamat no sa kanilang oras no at kanilang effort no na pagbasa at pagbahagi no ay may gagawa tayong sertipiko sa kanila. So hayaan niyo tawagin ko isa-isa syempre yung ating mga leaders no una dyan si Sir Jonathan Heronimo, si Ma'am Shara Flores, Sir Vinci Santiago no. Si Sir Ronaldo Vigo, no? Sir Christian Salazar, at syempre ang magagawad ng sertipiko ay sina Sir Vlad at si Sir Rex, no? Mula sa ICW. Yan yung basahin ko ang nilalaman ng pagpapahalaga. So, ang sertipiko ng pagpapahalaga nito ay itinagawad sa paglahok bilang leader, kundi kaya i-actor sa ganang series, ang iniiwan ng pagpunobela, pagtanghalan pagbilusan ng Teolohiya Reaksyonaryo, Oktubre 22, 2025, Pamilya Juan Bagong Olives Niliman, iginagawa ito kina Sir Jonathan Vergara Heronimo, napapatunan natin sila, Jeremiah Shara Flores, DMP Santiago,
Siyempre, si Sir Vladimir Gonzalez. Si Sir Renato Jr. At si Christian James Alazao. Ayan. So, picture na po muna sila. Next week, siyempre namin kilalanin ng moderator ng pinap episode natin ngayong araw, si Jay Morales. Hindi po, kaya yung reaction tayo. Kasi Naiwan. Dati na naiwan. Sa parang wala Maraming salamat po. Siyempre, bilang pagpasalamat namin sa ICW ay meron biglang handog ng mga aklat si Sir Arlo sa ating sa ating mga kinakuhan ng ICW sa Gonzales Philippine. So, ito po yan. Pagkawan na po ito ng mga aklat. So, muli inatawagan ko po si Sir Arlo at si Sir Vlad, para sa paggawa ng aklat. Hirap na lang po ito ang paggawa ng Morales Philippine. Maraming salamat po. Yeah. So, dapat ko bukas yung ating programa para pagtapos o pagbuhon sa ating programa ngayong hapon ay pakinggan naman natin ang mensahe mula sa pagpagkain ng larangan ng Pantikan si Dr. Altaneda Barbaza. Maraming salamat, Professor D. Morales. Napakasaya ng paglulunsad ng trilohiya ni Professor soon-to-be Dr. Amado Anthony G. Mendoza. Naikwento niya rin sa akin kasi yung mama niya, kaya gusto ko laging nandun yung G. Bakit sa kanyang ang dami kong ang saya ng paglulunsad. Laging masaya yung paglulunsad ng mga libro. Laging pagdiriwang. Pero ngayong paglulunsad ng mga nagkilikiyan ni Arlo, ni Professor Arlo, parang extra saya, no? Extra pagdiriwang. Kasi talagang pagdiriwang, no? Sabi nga ni Professor Day, I see of my God, di ba? At si Sir Boy. Ang tawag doon ni Arlo Fanatics na, ano, tama ba? Kasi may dalawa yung paglulunsad ng nana, no? Ganun kasi si Sir Arlo. Yung mga fans niya dito sa dito sa norte ng NCR, dito makakadalo, no? Pero yung mga fans naman niya na taga-south, no, ng NCR at banda south pa, pwede dumalo sa 25 sa Sabado, no? So may pagkakataon pa na makadalo yung iba at makadalo uli yung mga narito. No?
Masaya kasi nagbasa talaga no, yung mga tagabasa at saka yung mga reactors. At saka syempre natin nga si Sir Vlad. Maraming salamat kay Sir Vlad, Director ng ICW. At syempre yung Kawaksing Director si Professor Dex. No? Si Sir Vlad ay nga tumulo pa yung luha. No? Kaliwa no, bilang thesis advisor. Sorry ha, kasi yung mga lola na tulad ko, yung laging yung temporal na na pagtingin sa mga bagay-bagay. No? Kasi ayan, naalala ko pa. Nung sinisimulan ko basahin yung aklat ng mga naiwan, siguro nakakailang pahina pa lang ako, binaba ko na agad, basic ako. Ayos kong si Arlo, estudyante ko na siya doon ayos kong si Arlo, ginugulo yung mundo natin, ang linis-linis ng mga nobela na iisa lang yung point of view, no? Yung point of view ng narrator, hawak na hawak yung mundong napakalinis, no? Kahit na napakadaming tauhan, hawak ng narrator, yung isang narrator, yung perspective ng lahat, no? Kontrolado. Ito ginugulo tayo, di ba? Lahat na lang, no? Pati yung mga boses, yung variety ng Filipino, no? Naririto, no? Pati yung mismo pagsusulat ng novela, no? Tapos, nung naririnig ko na yung mga pagtugon, no, ng mga, sorry, napakapatuloy, sabi ko, yung magsalita. Tawag na, ilang bita na ba ang alam ni Arlo, di ba? No? Tapos kung dahil nga dami kayo, fans tayo ni Sir Arlo, no, makikita natin yung mga Facebook posts niya yung mga posts niya sa Facebook, no? Actually, hindi lang yung nag-valid yung visit na visit ako Kay Arlo mismo, visit ako. Tapos taman tong batang ko no? Parang, walang galang no? Parang si Professor Kid, nakita ko lahat na lang inaaway, di ba? Lahat na lang inaaway. Tsaka yung kanina nung binasa ni Doc Jonas, no? Ganun siya no? Ang madaya si Professor Jonas, yung pinili niyang excerpt yung magbumo na talaga, no? Pero kamura-mura naman talaga yung panahon natin kaya, no? Pinag-aawayan ng mga manunulat yung story. Tama naman yung Frankfurter. Pero yung mga kabundukan natin sa Nueva Vizcaya, no? Tawag doon, kinakambunan ng mga Palawan, no, sa EDSA Ecofund, no? At saka syempre, kahit pagpunta natin dito, makikita natin yung mga nagpuputong na natutulak ng karikol, no? Lahat ng mga detalyeng ito, no? At yung mga wika, no, na alam ni Sir Arlo, at yung mga panindigan sa mga wikang yun, no? At yung mga nasalin, no? Kasi akala ko, ang dami, no? Siguro nagsusulat si Sir Arlo, ilang oras mo sa 24 hours ng isang araw. No, pero yung iba doon, nagbabasa siya, hindi siya natutulog nagbabasa siya at nagsusulat. No? So sa dinami-dami ng binabasa niya, no, at inaaway niya sa Facebook post. Sa mga Facebook post niya, yung sinasabi ni Sir Vivo kanina na form, no? O kasi napaka-traditional na mababasa, no? Panindigan mo oral pa ng mga erong ko na napaka-monologic, no? Napaka-gaan sa pakiramdam habang nagbabasa kasi isang pananamdam, no? Hindi ka tulad dito na iba sabog, no? Ang tawag na, no? Meron pang si CEO, no? Na kumakanta pa, di ba? So, pati yun, ni Sir Arlo, no? Walang, yung form na ito, no? Kanina ito yung eksaktong Arlo no? Hindi mako-contain. Ito yung form na makaka-contain sa kalibutan at kalapastamanan ng isip ni Arlo. Kaya ito ang trilogiya ni Amado Anthony G. Palakpakan muli natin. Pero yun, maraming salamat po sa ICW muli, no, kay Sir Vlad,
na academic na anak nga si Sir Arlo, tsaka si Sir Rex, no? At syempre kay Ma'am Dave. No, at sa lahat ng mga reactors at tagabasa na pumunta dito, at sa lahat ng mga tumayo pa, si Jeremy, umabsent pa yata. Maraming salamat. Sorry. Maraming salamat sa lahat ng dumaluwat. Maganda pa. Pagbati mo kita, Sir.